una mong commercial, yung Eskinol. Yes. Nung ginagawa mo yun, nafe-feel mo ba na sikat ako? Mapapansin ako dito? Hindi. Na-feel mo na yun? Iniisip ko lang din, kakapera ako. Pero enjoy ka na ginagawa mo yun? Yeah, enjoy. Enjoy siya dahil I think nung time na yun, nasa college ako. Ang dating kasi doon sa college, pag commercial model ka, ibang dating mo, di ba? Parang wow! Isa akong kakaibang estudyante dahil lahat nagkakagusto sa akin dahil commercial model ako. So, nakikita ko yung mga kasama ko, ganun yung dating nila. Sabi ko, sana ako din maging commercial model. True enough, dumating yung Eskinol. Medyo katawa-tawa yung ginawa ko doon. Kaya pagpasok ko kinabukasan, at sila pagtatawanan ako, ayun, wala rin. 3 months pagkatapos nilabas yung commercial ngayon, sa college, may course ako na kinailangan mag-out of town kami. Day, nagulat na ako, pagising ko, yung buong barangay, nasa harap ng bahay na yun. Tapos paglabas ko, yun nasabi nila, uy, si Eskinol Boy nandito pala. Yun, dun ko naramdaman na, ay, mag-iba na pala yung buhay ko. Natakot ka? Medyo nung una, dahil hindi ako sanay sa ganong attention eh. Pero eventually, siguro tinanggap ko na dahil, siyempre, pinasukan ko yung commercials. Dapat panindigan ko na to. Sa Star Circle, ikaw, isa ka sa pioneers. Kasi naging batch 1 ka. Yeah. At sinasabi nila na flag bearer ka daw talaga. Wow. Ano naman ang masasabi mo doon? Proud ng konti. Thankful kay Lord, definitely. But above all, siguro hindi ko ito-term yung sarili ko as the flag bearer. Sige, subukan natin kung kakainin ng tao to. Ito, ihahain natin. True enough, kinain nila. So, siguro, yun ang nakikita ko sa sarili ko. Ako yung sample. Kung hindi ba ako makain, na-text ako na kumain na ako. Pero totoo ba yun? Na yun nga, daw pupunta siya sa bahay mo para lang bigdalan ka ng cotton buds. Cotton balls, toilet paper, shampoo, ano ba meron sa conditioner, tenga mo, Rico? luga. Hindi lang. Ang toilet paper, mahal na si Batman. Ganon. Kung shampoo, sabon na lang ipapang shampoo ko sa ulo ko. I think alam niya yon. So, she makes it a point na punta sa bahay ko, mag-checklist yan. May shampoo ba to? May sabon ba to? May toothpaste ba to? Ay, ang cute. May toilet paper ba to? May cotton buds? May cotton balls? May pagkain ba sa ref? Gaano mo siya kamahal? Sobra? Kaya mahirap sagutin? Dahil sobra? Wala bang wedding plans? Wedding plans. Hindi, wala ba? Anong tingin mo na edad mo or time na makapag-settle down ka? Hindi ko masasagot yun dahil hindi ko pa naiisip. Pareho kayo? Oo. So, mahirap sagutin dahil hindi po pupasok utak namin kung kailangan mag-settle down. But, one thing I know for certain is that kung mag-choose ako na mag-settle down, pipiliin ko talaga para maging asawa is, I think, si Claudine. Ano ba ang dream family mo? No. Dream family? 5, 6 children. Nako, Claude. Ang balakang. 5. Ka? I think the home is where the mother is. Yeah. Yun ang paniniwala ko. So, kahit saan ka, as long as you're with the mother and the wife, you're at home. Wow. And each day, at least have dinner with them, or if not, have breakfast with them. Nakakakilig. Nakakaingit. Ano yung na kay Claudine na talagang gustong-gusto mo na hindi mo makita sa iba? Parang kinikinig ako dito, ha, Mare. Kay Claudine? Kung nanonood siya ngayon, somewhere. Somewhere there? Saan kaya siya? Yung nakikita ko kay Claudine na hindi ko nakikita sa iba is yung pag-prioritize niya ng interest ng iba kesa sa kanya. Oo. Mas inuuna niya yung kung ano nararamdaman ng ibang tao. So, yun ang nagustuhan mo sa kanya? I guess yun ang isa sa mga dahilan kung bakit nahulog na yung loob ko sa kanya. Nailove ako sa kanya. Siyempre, di ba kakaiba yun eh. Kasi human nature kasi is kapag may nararamdaman ka, isipin mo na sarili mo. Di ba? Bago mo isipin yung ibang tao. Pero siya,
iniisip po niya yung ibang tao bago yung sarili niya. Sweet siya talaga eh. Hindi niya sinusubukan maging sweet eh. Sweet talaga Sweet eh. siya talaga. Kumbaga, Natural.